Okay, heto breaking news, no? Ang DOJ po ay nagpalabas na po ng balita na kumpirmado na wala na po sa ZEC itong si Zaldico. Wala na sa ZEC. So, confirm na itong si Zaldico ay talagang hindi ito siniseryoso ng Administrasyong Marcos. Okay? Tapos, tama nga itong sinabi ni Attorney Harry Roque niya si Bongbong Marcos confirmed na fake news. Kasi siya yung nagbabalita eh. Binabalita niya na nahuli na si Zaldico only to find out hindi pala yan totoo. Di ba? Ito ay nakakahiya eh. At atin pong pakikinggan rin itong media interview ni Representative Irice na ayon sa kanyang opinion ay ang gobyernong Marcos hindi po seryoso dito sa paghuli o sa pag-aresto dito kay Zaldico. Hindi sila seryoso. Kasi alam nila na kapag mahuli si Zaldico, game over. Game over. Iyak na lahat. Okay? At meron po tayong good news. Okay? Pero bago ang good news na yan, no, paki-like muna at saka paki-share sa video na ito para marami po ang makaalam sa mga updates natin at sa good news natin mamaya. Like and share na. And sa mga first time dito, subscribe na po kayo. Okay? So ano ba pong good news natin? Ito lang naman ang good news natin. Si Vice President Inday Sara Duterte, siya pa rin ang nangunguna sa presidential survey. Okay? Ayon yan sa TNM Quarter 1 survey. Okay? Ito. Panoorin natin itong balita na ito para alam ninyo na i-analyze natin kung sino yung posibleng maging rival ni VP Sara sa panahon ng eleksyon sa 2028. Ito po yung balita. Nanguna si Vice President Sara Duterte sa resulta ng isinagawang tugon ng masa survey para sa unang quarter ng taon sa tinatawag nilang hypothetical head-to-head presidential match-up. Ito hindi po ito fake news. Galing po ito sa UNTV. Binalita na nila. Sino ang nag-survey nito? Malalaman ninyo mamaya. Ano kaya ang reaksyon ng mga loyalista at mga dilawan dito? Sasakit na naman ang kanilang dibdib dito. Yung mga dilaw, sasakit na naman ang kanilang mga ulo dito. Number 1. Binugbog na ng binugbog sa kanyang SALN. Binugbog na ng binugbog sa kanyang confidential funds sa impeachment trial. Pero anong nangyari? Number 1 pa rin. Number 1 pa rin. Sa darating na 2028 elections, batay sa resulta ng survey, lumabas na nakakuha si VP Sara ng 46% na suporta o vote intention habang 35% naman ang nakuha ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ito 46 si VP Sara, 35 si Leni Robredo. Ayan sasabihin na naman ng iba, ay tumaas si Leni Robredo. Siyempre, tumaas si Leni Robredo kasi tahimik lang siya. Hindi naman siya gumagawa ng ingay. Hindi naman siya nagkokomentaryo ngayon patungkol sa nangyayaring political issue. Si VP Sara, medyo bumaba ng konti, 46%, kasi, aaminin po natin yan, no? May konting effect ang nangyari dyan sa impeachment hearing. May konting effect lang. Pero at the end of the day, pagdating ng 2028 election, tataas yan. Tataas yan. Kasi yung mga sinasurvey dyan, tulog pa yung iba. Tulog pa yung iba. Hindi pa, yung mga siguro yung nagkataon lang yung mga sinosurvey hindi masyadong hilig sa politika. Ganon yan eh.
Pero pagdating ng 2028, kapag malapit na ang campaign, lalabas na naman yung mga hilig sa balita sa politika. Pag survey niyan, number 1 na naman si VP Sara. Ganun lang yan. Samantala, 19% naman ang Actually, alam ng taong bayan na sinisiraan lang itong si VP Sara ngayon nagsabing undecided. Bagaman si BP Sarang nakakuha ng pinakamataas na porsyento sa nasabing survey, sinasabing lumiit naman ang kanyang agwat mula sa suportang nakuha ni Mayor Robredo. Lumiit raw yung agwat. Parang humahabol raw itong si Leni Robredo. Sige, habol pa more. Habol pa more. Kung ikukumpara sa nakaraang Tingnan lang natin kung makahabol ba. Tingnan lang natin. fourth quarter survey noong 2025. Ayon sa Okta Research Group, isinagawa ang nasabing survey mula March 19 hanggang March 25, 2026 sa 1,200 adult respondents. Siguro duda ako dito sa Luzon pa ito sinurvey. How much more kung mag-survey dyan sa Visayas at sa Mindanao? Tapos na ang laban. Nakapaloob sa survey na ipinresinta sa mga respondent ang 26 na potential presidential contenders. Kasama rin sa mga pinagpilian sa naturang survey sina Manila City Mayor Isko Moreno. Wala na yan si Isko. Sabi ni Isko, magko-concentrate pa siya sa Manila. Ako, sa totoo lang, litong-lito itong mga dilawan ngayon. Kung sino yung pambato nila. Tinatry nila, 'di ba, kung mapapansin nyo. Tinatry nila na ilabas ang pangalan ni Hontiveros. Anong nangyari? Hindi umubra. Hindi umubra. Wala namang iba dyan. Bam Aquino, wala pa rin. Wala pa rin, no? Siguro yan lang dalawa Aside from Leni Robredo kasi sinabi na ni Leni Robredo, nag-declare na siya na ayaw niya talagang tumakbo. Mag-concentrate muna siya sa Naga. And which is, for me, tama yung desisyon ni Leni Robredo. Leni Robredo has a lot to prove herself bago siyang tumakbong presidente. Kung makikita ng buong sambayan ng Pilipino na umuunlad ang Naga, and that's the time that we can conclude na Leni Robredo is one of the pwedeng contender po na maging presidente. Si VP Sara, marami na pong napatunayan yan 'di ba? Kaya itong si Hontiveros, wala naman. Ang nakilala naman si Hontiveros sa kanya mga issue. Issue lang naman si Hontiveros. Nakilala sa kanyang pagiging nagbabasa ng script sa Senado. Yung nakilala si Hontiveros sa kanyang pagiging Carmina, mahal ko talaga ang Pilipinas. Ang kanyang drama. Kilala siya doon sa kanyang pagka-plastic. Ang daming video na nagsa-circulate na plastic itong si Hontiveros. And that affects the mata ng taong bayan. Paano di naman yan iboboto? Plastic yan ganun, di ba? So wala talaga si Leni Robredo. Si Bam Aquino naman, walang karisma. Walang karisma. Kaya alam mo si Bam Aquino, bakit hindi uusad rin si Bam Aquino bilang presidente? Kasi ang taong bayan, maalala nila yung Yolanda ng kanyang tito niya na si Noy Noy. Palpak rin. Hindi pa rin. So the biggest na malapit na pwedeng posible ay itong si Leni Robredo. Siya yung pinakamalapit pero hindi ko ibig sabihin na matalo niya si VP Sara, hindi. Ang layo. Kaya nga
sa tingin ko ha, tama itong strategy ngayon ni Leni Robredo na tahimik siya. Kasi kung mapapansin mo itong si Leni Robredo, kapag lalo itong nagsasalita, lalong mabubuking ang kanyang mahina sa utak. Pantakin nyo, pangalawang beses siya hindi ko naman in-small si Leni Robredo ha, pero pangalawang beses siyang nag-take bago raw siya naging lawyer. Si VP Sara, o kung i-compare mo, no? We cannot help but compare. VP Sara, one take lang eh. One take lang. Di ba? Ang dami kasing mga memes na ni Leni Robredo, yung kanyang 1,700 islands in the Philippines. Ano ba yun? Tapos yung, di ba? Yung in-add up niya yung math niya, yung math problem na isang interview niya na mali-mali yung kanyang math problem. Ay nako. Dumagoso, Senator Raffy Tulfo at Senator Bam Aquino. Nauna nang inianunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo bilang presidente sa darating na 2028 elections, habang inihayag na rin ni Mayor Leni Robredo na wala siyang planong kumandidato sa 2028 at sa halip. Tama yan. Huwag ka na lang kumandidato kasi nagsasayang ka lang ng pera, Leni Robredo. Instead na yung pera na igasto mo sa kampanya, igasta mo na lang yan sa naga. Mas mabuti pa. Leni Robredo, advice namin sa iyo, patabain mo muna ha. Patabain mo muna yung pangalan mo bago ka tumakbo. Kailan ba ang next election? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sa 2034 ka na tumakbo. Leni Robredo. Ay nais niyang manatili bilang alkalde ng Naga City. So, yan po, no? Ewan ko lang kung sino kaya ang pambato ng mga dilawan. Itong si Falsis at itong si Llamas ngayon at itong si Hidarian, double time sila sa pang-iinganyo. Nakakatawa nga itong tatlo laging nagsasalita kung sino yung tatakbo para sa mga dilawan. Sabi ko sa inyo, hindi na kayo uubra. Mark my word, ang mga dilawan po, hindi naman yan makakabalik sa mundo ng politika. Pagod na po ang taong bayan sa mga dilawan. Wala na. Yan ang totoo. Ito. Yan, good news yan tungkol kay VP Sara. Dito naman tayo sa bad news. Bad news ba ito? Kasi po, ang DOJ, kinumpirma nila na itong si Zaldico ay wala na raw sa Czech Republic. Yung mga taga-DOJ na pumunta doon sa Czech, useless yung pagpunta nyo dyan. Ay nako. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Pumunta kayo ng Czech, akala namin madala ninyo si Zaldico pauwi dito sa Pilipinas. Hindi pa pala. Ito, panoorin natin. Matapos ang makikipagpulong ng high-level team delegates ng Pilipinas sa kanilang counterpart officials ng Czech Republic bandang alas 8 kagabi oras sa Pilipinas, kinumpirma ng Czech Minister of Justice kay DOJ Secretary Frederick Bida na wala na sa kanilang teritoryo ang dating kongresista na si Zaldico. Sa kabila nito, so ano pang ginagawa niya dyan? Wala na pala dyan di syempre magwawalda sila ng pera. Kasi pera yan ng taong bayan Diba? Pumunta kayo dyan. naniniwala ang mga opisyal ng Pilipinas na nasa Europa pa rin ang dating mambabatas. I have to share difficult news, mga kababayan. Share siya ng difficult news. Yan naman talaga ang trademark o tatak bagong Pilipinas. Laging bad news ang naririnig namin sa administrasyong ito. Kung magbabalita ka man lang, sa Pilipino, yun pa yung bad news na yan. Hindi raw nila nahuli si Zaldico.
Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. That information, what we can confirm Ang tanong ko dyan, bakit itong si Bongbong Marcos nag-post siya na nahuli si Zaldico? Yan ang malaking ipinagtataka ng taong bayan eh. Hindi, anong masasabi niyan? Budol na naman si BBM. Budol na naman BBM. Wala ka ng ibang ginagawa dyan. Pabubudol na naman yung ginawa mo. Ha? Yung pagiging presidente mo, palpak na nga eh. Nag-shift ka na nga na pagiging reporter mo, BBM. Sa pagiging reporter mo, palpak pa rin. Reporter na nga, palpak pa. is that he is within the Schengen area. Ayon kay Secretary Vida, bagamat gusto nilang malaman ng ibang impormasyon, limitado lang anya ang ibinigay sa kanila dahil sa istriktong data privacy law. Ako yan ang ipinagtataka ko. Sino kaya yung nagbalita kay BBM na nahuli na si Zaldico? Hindi ko lang alam Sinong tumawag kay BBM na nahuli na si Zaldico? At kung nahuli man doon, bakit pinakawalan pa ng ZEC? O nahuli ba talaga? Yan ang hanggang ngayon hindi ko maisip. Baka lutang na naman siya, no? Baka ba? Siguro katabi niya yung cellphone niya, natutulog siya. Lutang siguro, parang hindi pa naka crash down siguro. Lutang eh. Baka nagtitripping. Zaldico nahuli na. Na-post ka agad ng Facebook. Citing Schengen rules and data privacy rules. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have, which is currently ongoing negotiations between the Philippine government and the Czech Republic. Ngunit may hawak namang detalye ang DOJ patungkol sa sasakyan na gamit ni Zaldico sa Czech Republic na may hawak na detalye sa sasakyan. Ano makukuha niyo dyan? Saan makukuha niyo? sa ngayon ay bahagi na ng intelligence operation. Definitely, he was traveling by land. Okay. We are also aware, we got information as to the registry of the vehicle. We also got information as to the driver. Sa naunang inilabas na impormasyon, sinasabing naharang ang dating mambabatas sa boundary ng Czech at Germany dahil sa immigration violation. Ayon kay Secretary Vida, lumabas sa kanilang verifikasyon na may 3 umanong hawak na Philippine passport si Zaldico. And apparently, when we double check with records available to the Bureau of Immigration, Mr. Zaldico was issued 3 passports. Okay? The one which he was carrying, the information that we got, it's the one that expired September 11, 2022. Okay. That was the one he was in possession with when he was accosted by the authorities. Mhm. The 2 other passports, one is the official passport, I believe when he was congressman, and the other passport is the one cancelled by the Philippine courts. Hanggang sa April 30 tatagal sa Czech Republic sina Secretary Vida. Bagamat dismayado dahil hindi nila kasama sa kanilang pagbalik sa Pilipinas ang dating mambabatas, sisikapin naman ng DOJ na mapabilis ang pagsasaayos ng mga bagay patungkol sa law enforcement gaya ng Red Notice at International Police Cooperation. Benedict Samson, humahataw sa Alam nyo, no? Yang DOJ na yan, talagang useless ang pagpunta nila doon. Magagalit na naman yung taong bayan dyan kasi ginamit nyo pera ng taong bayan para lumipad kayo dyan. Tapos hindi nyo pala nakuha si Zaldico. Kaya, hindi po lubos maisip ni itong si Representative Irice.
ito ha, opinion ito ni Representative Irice. Sabi niya, sa kanyang opinion, hindi seryoso o hindi man sincero ang pamahalaan sa paghahanap ni Zaldico. Hindi seryoso. Sa tingin ko, tama. Kasi kapag si Zaldico ay makauwi sa Pilipinas, marami pong mabubuking. Isa na dyan yung presidente. Kasi dati nang sinabi ni Zaldico, may alam ang presidente. May alam ang anak. May alam ang asawa. At higit sa lahat, yung pinsan. So, parang sinabi na, kung maaresto, okay. Kung hindi maaresto, mas okay. Ano ba talaga to? Ito, pakinggan natin si Irice kasi bakit nasabi ni Irice na hindi sincero ang administrasyong ito na mahuli si Zaldico. Ito, panoorin natin. Ang sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na po sa custody ng Czech Republic itong si Zaldico. Hindi rin daw po sigurado kung nasaan ngayon ang exact location po niya. Ano pong reaction niyo dito? Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa ni Secretary Vida sa Czech Republic. Sapagat ang pangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino, yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic, meron naman po yan. At kung may ganyan Kaya nga kaduda-duda Bakit DOJ ang pumunta doon? Bakit? Dalawa lang yan. Posibleng makipag-negotiate kay Zaldico. Di ba? Pwede yun. Na ito yung sabi ng presidente, if okay lang sa'yo, ganun, ganyan. Di ba? Hindi natin alam. Pangalawa, pwedeng seryoso talaga sila na huhulihin pero parang malabo Kaya nga sabi niya hindi sincero kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may diplomatic relations at sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Vida dyan sa Czech Republic. At gaya nga ng nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. So you feel like, kagaya ng sinasabi ng iba, wala pong proper coordination bago nagkaroon ng anunsyo muna noon ng Pangulo tungkol po dito sa kung nasan talaga yung custody nitong si Zaldico? Tama po. Oo. Tama po, parang panic mode pagka nababanggit na si Zaldico. Dahil alam nyo, mantakin nyo ginamit niya yung word na panic mode. Sino ang magpapanik? It's organic. Don't panic, it's organic. BBM, don't panic. sa totoo lang po, kahit wala naman si Congressman Zaldico, kung gusto lang nating malaman yung katotohanan tungkol dito sa pinakamalaking nakawan sa national budget at flood control, narito po yung mga major players sa ating bansa. Alam niyo, nagpetisyon ako sa Supreme Court at kinwestiyon ko yung presence ng unprogrammed appropriations sa national budget. Lumalabas po doon sa pagsusuri ng mga maestrado ng Korte Suprema, yung 2023, 2024 at 2025 national budget, talagang ginastos yung mga unprogrammed appropriations kahit na hindi pa naman napapatunayan na merong karampatang pondo ito. At nakalagay na sumiti po sa Korte Suprema yung katakot-takot na mga dokumento na nagpapatunay na na-release yung pondo ng mga unprogrammed appropriations na ang nakapirma lang ay si Secretary Mina Pangandaman ng DBM. Ito po ay dapat inaaprubahan ng Pangulo. At yung 2023 at 2024 national budget po, wala pong approval ang Pangulo na ilabas. At yung 2025 po, inalis na dun sa provision na kailangan pang pirmahan ng
ng Pangulo. Kaya lahat po nung mga budget na yon, isa lang ang nagdesisyon sa pagpapalabas ni Secretary Mina Pangandaman. At ito po ay hindi na question sa Senate Blue Ribbon Committee at nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee. Talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Ano po ulit? Ayaw malaman Ng Pangulo ang katotohanan. Oo. Kumbaga, hindi na-inform ang Pangulo sa kung ano talaga yung nangyari. Yun po ba yung gusto niyo Kaya nga ipakahulugan doon? po, Oo. I doubt it that if they are really sincere in finding Saldico, Congressman Saldico. You're doubting if they are sincere in finding Zaldico. Sino po ang hindi Yes. sincero sa paghahanap kay Zaldico? Or the government. Nga. The government hindi po sincero. Ako, I would agree ni Congressman Irice. Kasi kung sincere ka talaga, matagal na yan. Nahuli si Zaldico kung talagang gustuhin ng Pilipinas, matagal yan. Look at what happened ni Teves, di ba? Ginusto nila na mahuli kaagad si Teves. Anong nangyari? Nahuli kaagad. They can even track Zaldico kung saan si Zaldico. May mga intelligence yan. Gagamitan lang ng budget ng Pilipinas yan. Malalaman yan kung saan si Zaldico. Pero because of the administration not sincere enough in this fight against the arrest of Zaldico, wala. Hanggang ngayon, hanggang balita lang. Hanggang fake news lang ang Malacanang. Di ba? Nakakatawa na nakakagalit yan. Kasi even ang mga yung ating mga ahensya ng ating gobyerno, kakayanin yan. DFA, DOJ, kakayanin yan. Bakit? Wala ba tayong mga connections sa ibang mga embassies natin sa iba't ibang bansa? Meron naman siguro, di ba? Pero nalulusutan sila ni Zaldico. Di ba? Kasi hinayaan nilang makalusot siguro si Zaldico. Hinayaan nila. Kasi kapag itong si Zaldico ay makauwi sa Pilipinas, ay nako, ang daming talagang mangyari sa totoo lang. Ako, I cannot blame Zaldico. Talagang ayaw umuwi ni Zaldico sa Pilipinas for the number one reason, nanganganib ang buhay niya. Yan ang una. Hindi lang sa taong bayan, galit sa kanya. Hindi lang yan. Ang may gustong mawala siya. Yung mga may nagnakaw ng flood control, yung mga names involving sa nakawan sa flood control, may hawak si Zaldico, may ebidensya si Zaldico. Siya yung makatestify sa lahat kung sino yun. Doon siya takot. Ganito ang mangyari. Kapag siya ay magurgur, mahirap i-trace kung sino ang nagpagurgur sa kanya. Yan ang hirap eh. Kasi sa tingin ko malabo na ipagurgur siya ng administrasyon. Malabo na ipagurgur siya sa mga ni pinsan, ni anak at ni asawa. Malabo na ipagurgur siya. Kasi walang ibang pagbibintangan, sila rin yung kumagurgur si Zaldico. Sila yung pagbibintangan. So, ang ikinatakot dito ni Zaldico, yung mga maliliit sa ilalim. Kapag yun ang gusto siyang gurgurin, wala na talagang magawa siya dyan. Kasi
Yung mga maliliit, yun yung mahilig banggurgur kasi hindi naman sila pagbibintangan eh, di ba? Yung pagbibintangan, yung mga malalaki na minention niya. Yan ang itinakatakot ni Zaldico. Kaya I cannot blame him na hindi siya muna babalik sa Pilipinas. Ngayon, itong si Attorney Harry Roque, confirm. Tama si Attorney Harry Roque. Na anong sabi ni Attorney Harry Roque? Fake news na naman si Vangag. Kumpirmadong nag-junket ang DOJ. Ito, pakinggan natin. Ito naman yung opinion ni Attorney Harry Roque patungkol dyan, ha? Attorney, pasok, Attorney. Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Ayaw kong Naglalag busitin ka. kayo, ang aga-aga, no, dyan sa Pilipinas. Pero kumpirmado po, ha. Kumpirmado, fake news ang ating presidente. Bangag na fake news pa. Mas lalong fake news yung kanyang spokesperson na talaga namang queen of fake news. At syempre, ang kumpirmadong-kumpirmado, nag-junket lang ang high-level delegation galing sa DOJ na pinamumunuan ni Secretary Vida sa Prague. Nakita nyo naman, nakapagdasal sila doon sa Santo Niño de Prague. No? Alam naman, yan talagang naispuntahan mga Pilipino. At I'm sure dahil nagpunta sila doon, nagpunta na rin sila doon sa Old Town District, nandoon yung Charles Bridge at nandoon yung astronomical clock. At sigurado ko, dahil nandoon na naman sila, dinala pa sila ng ating ambassador doon na talagang nagyayaya naman sa mga Philippine na officials doon sa Prague Castle. At I'm sure nakatikim sila ng Prague food, no, na hindi naman ganun kasarap kaya hindi kayo masyadong maraming na-miss. Pero nakakabuisit, halatang-halata na wala silang dahilan para magpunta sa Prague kasi nandoon naman yung ating ambassador. It's not as if wala tayong mission sa Czechoslovakia. At alam niyo naman, maski ang ambassador ay hindi secretary, pareho lang sila ng estado dahil ang ambassador ay alter ego ng presidente doon sa kanyang diplomatic post. So pareho lang silang alter ego ng presidente. So halos pareho ang kanilang rangko, bagamat career itong ambassador natin dyan sa Prague. No? At hindi naman kinakailangan na magdala pa ng katutak na tao. Alam niyo ba ang balita ko? Ang balita ko rito, hindi ko alam kung lahat sila ay tumuloy ng Prague. Pero napakalaki ng delegasyon na nagpunta dito sa Austria. At ang pinag-uusapan naman nila ay yung mga employment opportunities dito. No? Pero marami daw doon, ang total na nag-attend dito sa Austria ay 70 delegates sa panahon na nagtataasan ng presyo ng pagbiyahe, no, via airlines. No? At marami daw doon sa delegasyon na yon ay sumama din sa Prague. Siyempre, since ang Prague naman ay 3 hours by car, 4 hours by train, edi maglamyerda na rin sila para 2-in-1 ang kanilang junket. No? Vienna, na ang buong First District ay UNESCO Heritage Site, at saka doon sa Prague, ang Old Town Plaza ay UNESCO Heritage Site din. No? So ang mga walang ya, habang nagdudusa ang mga Pilipino, wala man lang konsyensya, hayun, linustay ang pera ng taong bayan para Grabe. sa, alam naman natin na, junket lamang. Bakit? Kasi sinasabi ko na nga, fake news lahat ng sinasabi nila eh. Bakit pa sila magpapadala ng tao? Alam naman natin, fake news na yung sinabi ni Presidente Correct. na nahuli daw si Zaldico sa Prague. At syempre, dahil fake news nga sa pagkakahuli, mawala na dun si Zaldico. Okay, alam niyo po, hindi ako pwede magsalita sa kahit anong impormasyon na nakalap ko bilang isang abogado. Pero po pwede ko magsalita sa mga hakbang na ginawa ko. Mula nung narinig ko yung fake news na naaresto si Zaldico. Ang unang ginawa ko, Biyernes yun, okay? 16. Nung sinabi ni Pangulo sa kanyang fake news na nahuli daw si Zaldico. Sabi ni Claire, hindi raw ever sinabing naaresto, nahuli lang. Ano bang common meaning ng huli? Di ba huli in English is detained or arrest. Hello, that's not, wag na tayo paligoy-ligoy pa, no? Common meaning na lang gamitin natin. Nahuli daw at nasa jurisdiction daw ng Czech Republic. Well, hindi ko alam ano ibig sabihin ng jurisdiction, pero siyempre pag tumapa ka naman sa teritoryo ng isang bansa, natural, under jurisdiction ka. Ang hindi alam kasi ng bangag ng presidente, anong definisyon ng jurisdiction. Jurisdiction is legal competence to prescribe conduct and to enforce conduct. Yan ay legislative, prescription of conduct, and enforce, judicial. Okay, so lahat naman, basta ikaw tumapak sa isang foreign country,
napapasa ilalim ka sa jurisdiction, pero hindi mo ibig sabihin nun na hinuhuli ka. So nung napabalita yan, ang unang ginawa ko, ito wala akong kahit anong impormasyon na ma-share na covered by attorney-client privilege, no? Dahil ito mga hakbang na ginawa ko mismo na wala namang konsulta kay Zaldi. Una-una, tinanawagan ko ang Prague Immigration Police kasi kung siya ay mahuhuli for lack of document to enter Prague, Immigration Police yan. At meron talaga silang Special Immigration Police. Wala sa Prague si Zaldico. Kaya nga, matapos ko magkaroon ng personal knowledge na hindi siya arestado at hindi siya nakadetene sa Prague, sinabi ko na fake news ang bangag ng presidente. Matapos yan, may isang chief of staff, itong si Congressman Garbi na nagbabakasyon naman sa Milan. Sabi ko, pumunta ka ng Czech Republic kasi hindi ako makaalis ng Vienna, no, na meron akong inaasikaso. Puntahan mo naman yung Brno. Brno is the second largest city. Kung wala sa Prague, baka nasa Brno. Pinuntahan niya. Negative din. Pero 17 na yan kasi 16, nagbiyahe siya, hating gabi siya dumating, 17 na niya na-verify na wala naman sa Brno. Pinuntahan din niya yung Immigration Police. Ngayon, ito naman si Maharlika, nagpadala sa akin ng mga listahan kung saang posible si Zaldico. Okay? Bubuksan ko yung kanyang text message. Alam niyo naman, in fairness to Maharlika, vlogger siya, hindi siya sumusweldo sa pagiging vlogger, pero magaling. Alam niya ang trabaho niya. Siya nag-research kung nasaan si Zaldico ang possibilities, no? At ito yung pinadala niyang mapa, no? May pinadala siyang mapa na nandoon lahat ng mga detention facilities, no? ng Czech Republic, no? At meron doon dalawa pinakamalapit sa Germany. So kung sabi nila ay galing sa Germany, natural, most likely nandun siya sa isa sa dalawa na Germany, no, na malapit sa Germany. Binubuksan ko lang, ito, yan, ito yung pinadala sa akin ni Maharlika, ito, yan. Sana makita nyo, no? Ang pinadala sa akin ni Maharlika ay ito, yan, okay? Ewan ko kung makikita nyo to, Subukan nyo lang na makita. Ito ay mapa. Mapa ng mga detention facilities para sa mga foreigners na illegal ang pagpasok sa Czech Republic, no? So ano itong mga nakasulat dito? Ang nakasulat dito, mga detention facilities, syempre Prague and Brno. Pero dahil ako personal kong nalaman na wala siya sa Prague at personal naman nalaman ng chief of staff ni Congressman Garbi na wala rin siya sa Brno, ang natitirang mga lugar na lang actually ay 3. Pero yung 3 kasing yellow ay accommodation center. Chances are hindi siya dadalhin doon. So kung aalisin mo yung mga yellow, ang natitira lang talaga ay 3. So si Maharlika gave us a clue na 3 lugar lang siya meron. Ang 2 pinakamalapit sa Germany ay Balkova at saka Bela Chezova. Tapos yung isa pa malayo sa Germany, pinakamalapit is Linsky Loti, pero malapit na yan sa border ng Slovakia. So obviously, dadalawa lang yan. Anong ginawa ko? 17 ng umaga, Friday, nakipag-usap ako sa abogadong Czech, Vice President ng European Bar for Criminal Law, at sabi ko, pwede ba ikaw na maghanap? So on Friday, Alam niyo, sa totoo lang, mahirap yan yung ginawa ni Zaldico, yung paiba-iba ka ng lugar, umaalis, no? Mahirap yan. Transfer ka ng transfer. Grabe. tinawagan niya yung prosecutor. Alam na niya na wala, hindi arestado si Zaldico. Alam na niya. So, Friday pa lang yon. Kaya nga, ang lakas ng loob kong sabihin, fake news talaga itong si Marcos Jr. At Auntie Claire, sino ngayon ang fake news? Ikaw. Hindi si Roque. kinabukasan, pinuntahan niya yung lugar kung saan posible, dinala lang siya para tanungin. Pero, as of Saturday, wala na siya ron dahil Friday pa lang, wala na siya. So ladies and gentlemen, ang totoo niyan, as of April 16, wala na siya ng Czech Republic. Sandaling-sandali lang siya nagpunta ng Czech Republic. Yan ay base sa mga personal na ginawa ko at personal na nalalaman ko. Kung meron man akong ibang pang alam, hindi ko po pwedeng Sabihin sa publiko nang hindi nalalaman ni Zaldico. Hanggang doon na lang tayo. Pero fake news. Ako sana hindi ko napapatulan yan kasi
alam na naman ng lahat ng Pilipino na fake news yung ating presidente. Unang-una, budol tayo, 'di ba? Ang budol Correct. sisinungaling rin niya na kunwari akala natin babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya from the number one magnanakaw sa daigdig. Akala natin babaguhin niya at ibabangon niya yung pangalan ng pamilya. Hindi. Fake news din siya pagdating doon. Tapos yung hindi pa niya inaamin na siya'y drugista. Buti na lang inamin ng manang niya pero hanggang ngayon hindi niya ina-address niyan. Fake news din 'yan. Kasi may obligasyon siyang aminin, hindi naman niya inaamin. May obligasyon siya na isa publiko kapag merong karamdaman ng malubha at ang drug addiction ay karamdaman ng malubha, wala rin siyang sinasabi. Actually, ang taong bayan, kilala na natin yung presidente natin. Hindi mapagkakatiwalaan. Yun ang So, totohanan. fake news. At syempre, dagdagan mo pa ng fake news spokesperson. Talagang hindi lang sila nasa Guinness Book of World Record na pinaka-corrupt, pinaka-fake news din na presidente at spokesperson yung dalawang yan. Okay? Ang ganti po nila sa akin, kinasuhan na naman ako. Tax evasion daw. So meron na akong non-bailable qualified human trafficking, meron na akong incitement to sedition, pinagbibintabahan pa ako ng land grabbing at ngayon kakasuhan pa ako ng tax evasion. Well, kayo na Halatang halata na pinag-initan talaga si Roque. Kasi nagsasabi ng totoo. At dahil nagsasabi siya ng totoo, nasasaktan sila. At dahil nasasaktan sila, gipitin nila ng gipitin si Roque. po magdesisyon. Ang katotohanan, hindi nila ako masusupil. Napakaingay ko pa rin at patuloy pa rin natin ilalabas ang katotohanan. Correct. Fake news ang presidente natin, drug addict ang presidente natin, walang silbi ang presidente natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy Ayan So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV ano ang komento nyo patungkol sa kalagayan ngayon ni Zaldico? Magkomentaryo kayo like and share para kakalat ito sa taong bayan, no? At subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.